Sinasabi ni Vantner na isipin niya raw ito, mukha seryoso siya. Alam mo naman kung ano ang personality ni Jessica, di ba? Nung sinabi niya na papatayin niya tayo, siguro seryoso siya. Sinasabi ni Rigas kung paano raw kung hindi raw siya mag-level up ng 20 times sa loob ng 3 buwan, inaasar naman ni Vantner na babayaran na lang raw ang huling pagkain nito. Sumagot naman si Rigas na hindi raw ito nakakatawa. Lumabas sa chat room na may guild announcement sila. Biglang sinabi niya na maghanap raw sila ng blacksmith. Galit na sinasabi ni Rigas, pero sinabi niya na magpa-level up raw sila kanina. Ang guildmaster raw ba nila ay meron kunti sira sa ulo. Sinasabi ni Vantner kung nakita niya raw ba ang mensahe na ito. Ang galit raw nito ay hindi lang tumagal ng kahit 1 segundo, may lumabas na message na ang user na yan ay may kakayahan na manalo laban sa Guardian of the Forest. Sinasabi ni Vantner kung sobrang sigurado niya sa sarili niya, hanapin natin yung blacksmith. Ang aming maliit na team ng elites ay nakakapag-rank sa top 3 ng bawat klase ng rankings sa loob ng kalahating taon. Dahil sa pride na yan, hindi kami tatanggap ng mga new guild members. Kahit hindi kami sikat o maimpluwensya tulad ng ibang malalaking guild, ang ating lakas ay kinikilala ng lahat at may otoridad raw sila sa kanilang mga kamay. Kaya kami ang Sedika Guild, kung mas magaling siya kay Panmir at Steng dahil nagawa niya lagpasan ang orihinal na gumawa, ang lahat ng guilds sa paligid ng kontinente ay hinahanap nila ang user na ito. Kailangan raw nila mauna mahanap ito. Narinig mo na ba ang mga rumors? At sumagot naman ito kung totoo raw ba ito? At possible raw ba ito? Sinasabi ng lalaki na ang isang makapangyarihan guild ay lumilibot para maghanap ng isang blacksmith. Tila gumagawa raw siya ng kamangha-mangha. Ang lahat ng nasa Satisfy ay pinag-uusapan ito. Nakikinig ka ba, Panmir? Panmir first place sa blacksmith rankings. Sumagot si Panmir, nakita ko lang ang balita. Isang epic grade arrow, ginawa ng isang master craftsman, na may magandang kasanayan at potensyal pero kulang sa karanasan at reputation, sabi nila. Kahit hindi ako tinatawag na master craftsman, sa mga description. Kahit 2 beses lang ito nangyari, ako ang unang tao na gumawa ng epic grade item. Ipinagmamalaki ko na nagsikap siya, higit kahit kanino. Pero sino ang taong ito? Nakikita nating si Greed na nasa real world at inaantok at kumakain ng cup noodles. At sinasabi nito kung kailang raw magbubukas ang labor office. Sinasabihan ng lalaki ang mga labor na mag-ingat sila sa construction site. Pumila at iisa-isahin raw niya silang lahat. Naghahanap raw sila ng mga workers. Magsasalita na sana si Greed kaso siningitan nito. Sa isip-isip ni Greed, bakit daw hinahayaan niya bulihin ang mga bata? Tinawag ng lalaki ang susunod. Kailangan raw nila ng 3 malakas na katawan na may karanasan. Sumingit na naman ito, galit at napapamura si Greed. Nandito rin raw siya para maghintay, huwag raw sila umakting ng ganyan, matatanda na kayo para umakting na parang bata. Nagbuntong hininga at sinasabi ng lalaki, wala na kaming oras para mag-away kayo dyan, susunod na electric pulling work. May 110,000 won para sa isang tao, sinasabi ni Greed, grabe demanding naman nun. Sinubukan ko ito last year at pagkatapos ng work ko dito, at ang gastos sa gamot ay mas malaki pa sa kita. Sinasabi ni Greed na pas muna daw siya, loko-loko talaga tong matanda na ito. Bigla pa naman tinaas ang kamay ni Greed, hinihila at sumisigaw si Greed at sinasabi na mga walang hiya kayo. Hindi naman pinansin ng mga ito si Greed, nakauwi na si Greed sa kanilang apartment at sinasabi nito na nakauwi na raw siya pero makikita nating si Greed na mukhang bangkay. Tinatanong ng nanay ni Greed kung saan raw ito nagpunta, itong umaga, kumain na raw ito ng almusal, sumagot naman si Greed na sa labor office raw, at late na raw ito umuwi, pinapaupo siya ng tatay niya, sa isip-isip ni Greed na nagmamadali raw siya at ano raw ang sasabihin nila, kung ibabalik ko ang loan interest, 9,221 lang ang saving ko. Sinasabi ng tatay ni Greed na ibibigay namin sa iyo ang pera para sa iyong pang-araw-araw na sahod, kaya mag-break ka ngayon. Nagbuntong hininga na lang ito dahil 70,000 won lang ang binigay nila. Ang pang-araw-araw na sahod ay at least 90k ngayong araw. Sinasabi naman ni Sihi, oh my gosh magpasalamat ka na lang na binigyan ka nila. At gamitin niya raw ito, naihanda na raw niya ang panligo nito kaya mag-relax ka muna ng kaunti. Ngayong naisip ko na lagi siya umaalis ng umaga para magtrabaho sa tindahan ng gulay, hinihintay niya ba ako para lang makakain, meron raw siya mabubuting pamilya. Saka ama, bayaran mo ang utang ko. Biglang binato si Greed ng isang cup ng kanin, pumasok na ulit ito sa Satisfy, ang sarap magpahinga ng kaunti at maglaro,
Pero pagkatapos bayaran ko ang utang ko, zero na ang account saving ko. Hindi ako motivated, gaano kaya tumaas ang presyo ng Arrow, ang tanging asset ko. Kailangan ko na agad pumunta sa ibang nayon, nagbukas na ito ng kinita niya, at napakagat na lang ito sa kamay niya sa gulat, kahit epic grade lang ito, paano tumaas ito, kumpara sa normal na 6 na silver. 79x72 silver, nakakuha ako ng 71 golds at 28 silver, since 100 golds is 120,000 won, nakakuha raw siya ng mga 80,000 won in 6 hours, hindi na raw siyang kailangan pumunta sa labor office mula ngayon, nagmamadali pumunta sa shop at nagmamadali na kuhanin ang kanyang gold, sinasabi ng seller. Na ang iyong 60 golds at 59 na silver, ang mga epic grade na item ay may komisyon na 15%. Sinasabi naman ni Greed ang kapitalismo na raw na ito ay magulang pero kung kumita lang ako sa crafting items, walang dahilan para umalis sa lugar na ito. Biglang nagbago ang isip ni Greed dahil naalala niya si Smith, delikado raw dito. Aalis na raw siya dito. Sinasabi ni Greed na ang pagsakay raw dito ay nasa 8 golds at 70 silver. Masyadong mahal, sumagot naman ang lalaki, magpasalamat ka na nga binawasan ko para sayo. Sa tingin mo ba madali ang pag-drive ng carriage? Sinabi mo dati na ang bayan ng mga nagsisimula ay tinatawag na Winston? Sumagot naman ang lalaki, tama raw siya. Sinabi nila na nagbabago ito sa isang lungsod dahil sa mataas nitong populasyon. Tila, magiging bagong Panginoon ng lungsod ng magmamana ng Stein family. Sinasabi naman ni Greed na familiar raw ang pangalang na Stein. Saan raw ba niya ito narinig? Malapit na raw sila. Nakikita mo na ba ang bayan ng Stein? Sinasabi ni Greed na nandito na raw siya sa wakas. Mukhang 4 na beses ang laki nito kaysa sa Byron. Mas maganda din ang mga kalye. Magsisimula na raw siyang mag-ayos ngayon. Sisimula niya daw sa pag-ayos ng kanyang inventory. Sobra na raw ang sandata at bumabagal na daw siya. Iwan na raw niya sa warehouse lahat ng kaya niya. Ito lang daw ang mga gamit na meron sa kanya. Dapat i-appraise niya din raw ang Mengel Armor at Mammon Great Sword. Kung tumaas raw ang kanyang understanding, ang increase ng penalty ay bababa ito. Ginamit na niya ang appraisal unlike raw sa axe. Hindi raw din agad umabot ito ng 100%. May lumabas na notification dahil sa pagtaas ng pag-unawa, naayos ang mga penalty ng Mammon's Great Sword at ang attack power reduction ay naayos ng 30%, 20% at ang Mengel's Plate Armor Defense Reduction adjusted. 20%, 8%, sinasabi ni Greed na at least nadagdagan raw ang lakas nito, ang durability nito ay bumaba, kailangan raw niya i-repair ang bagay na ito, at para daw mas maunawaan niya ito, pero sa ngayon, kailangan niya raw magtipid ng pera. Dahil kailangan niya raw ng enerhiya para mag-craft ng mga bagay, i-store na niya daw ang equipment sa ngayon. Buksan daw nila ang warehouse niya, sinasabi ng lalaki, na magiging 30 silver na raw iyan, at isa pang 10 silver bawat isang item, napapamura na lang si Greed dahil sa pera na yan. Itatago muna raw niya ang armor niya at kanyang sandata, hahawakan niya muna raw ang epic grade arrow, itatago niya daw at maging souvenir. Sayang raw ang 6 na silver sa pag-store. Bumili si Greed ng bagong damit at para raw siyang lumilipad. Dapat niya raw hanapin ang smithy ngayon, tumingin-tingin si Greed sa paligid at naghahanap ito ng mga equipment para sa beginners. Sa lugar na ito, may pagkakaiba ang mga levels ng equipment. Lugar daw ba ito para sa lahat ng levels? I guess nandoon ang smithy. Sa harap ng smithy, tinatanong ni Greed na meron dapat na ditong intermediate or higher class blacksmith. May lumabas na notification master blacksmith's technique, na ibig sabihin raw nito, bibigyan daw siya ng isang pabor. Pumasok na si Greed sa smithy, nagtaka ito bakit walang laman ang lugar, tinatanong ng lalaki kung sino daw ang pumasok. Sinasabi ni Greed, mukhang may tao talaga. Tinatanong ng matandang lalaki bakit raw siya pumunta dito, gusto raw ni Greed na gumawa ng mabebenta na item sa lugar na ito, pwede ba raw siya nitong tulungan? Sinasabi ng matandang lalaki na ang Mero Company ay nagbebenta ng mga items sa mababang presyo. Dahil dyan, matagal na hindi nagbebenta ng magandang mga items dito. Matagal na nagsara ang smithy na ito, nagulat naman si Greed sa nalaman niya, naiinis naman si Greed wala na daw smithy sa lugar na ito, may tumawag sa matanda, tinatawag ang kanyang pangalan, Hoy Old Man Kan, may pumasok at tinatanong kung bakit raw hindi pa siya nagdesisyon. Sabi ng lalaki kay Old Man Kan, ibigay niya na raw ang building habang maayos pa daw sila, mukhang nakakaamoy si Greed ng kaguluhan. Nilabas ng lalaki ang contract para ipapirma kay Old Man,
Pirmahan na raw nito hanggang maganda pa daw ang pakikitungo nila. Sinasabi ni Greed, isang kontrata, ibibigay ang gusali at ang mga karapatan? Hindi ba ang Mero Company ay malaki at famous? Hindi ako sigurado kung ano ang nangyayari, pero aalis na raw siya bago maging komplikado ang mga bagay. Sinasabi ng lalaki, andyan ka pala, nakita mo ang kontrata, at saan daw siya pupunta? Spy raw ba siya sa Scanner Company? Sa isip-isip ni Greed na isang gangster ito, nag-hired raw ang Mero Company, wala raw ito sa batas ng NPC at pinapatay nila ang mga user minsan, mukhang nasa level 35 daw ang mga abnoy na ito. Huwag na daw siyang lumaban at kumilos. Sinasabi ni Greed na hindi raw siya spy, bago lang raw siya sa Winston, di niya daw alam na sarado ang smithy na ito. Sumang-ayon naman ang lalaki, nakikita raw nito sa kanyang itsura na nawala lang siya dito. Sinasabi ni Khan, mga kriminal raw sila. Matapos ang 7 henerasyon ng negosyo ng aming pamilya, sinasabi ng kalbo, mag-ingat raw ito sa mga pinagsasabi niya, at nandahil din daw sa kanya kung ano raw ang sakit na nararamdaman nila. Bigyan mo kami ng kalahati ng pera na nakuha mo sa kontrata. Batid naman ni Greed lahat raw ng mga sinasabi nila, gagawin talaga nila. Sabi ng lalaki, anumang paraan, hindi ba ang iyong nag-iisang anak ay namatay sa isang karamdaman? Tigilan mo na ang pagmamatigas, ang lugar na ito ba ang kanyang libingan? Sinasabi naman ni Old Man Khan, na huwag daw nila isali ang kanyang anak, at itigil na daw nila ang basurang lumalabas sa kanilang mga bibig. Sa isip-isip naman ni Greed, huminahon lang raw siya, hindi daw siya isang hero, umalis na lang daw siya dito, wala daw siya pakialam dyan. Pero, magiging maayos lang ba ang matanda dito pag iniwanan ko siya? May lumabas na isang quest, ang Blacksmith's Rage has been created, ang galit ng blacksmith. Tanggalin ang mga minion ng Mero Company at sirain ang smithy transfer contract. Malinaw na mga reward, ang alcoholism ni Khan ay may improve sa max affinity with Khan. Quest acceptance reward, magkakaroon ka ng skill na Blacksmith's Rage. Quest failure, ilang araw mamamatay si Khan at lahat ng quests may kaugnayan sa kanya ay mawawala. Sinasabi ni Greed kung ano raw ba ito, isang quest sa sitwasyon na ito, sa tingin niya daw ang reward ay isang class skill. Obviously kailangan niya raw ito. Una, may reliable skill ito sa legendary blacksmith's patience, at ang passive skill ay nagbibigay sa akin ng 5 seconds of invulnerability kapag nabawasan ang aking health, at may stats din ako ng isang level 20, ang problema ay naiwan ko lahat ng equipment ko sa warehouse kaya wala akong armas. Teka, meron ako. At epic grade ito, kahit mababa ang attack power nito, basta ignore nito ang depensa ng kalaban may chance ako, nagsalita si Greed. Hindi ka talaga mapipigilang sa mga salita mo laban sa matanda. Nagulat ang lalaki sa nagsalita, nagtataka naman si Khan, bakit raw siya tutulungan nito? Bakit raw nandito pa siya ayon sa lalaki? Sinasabi ni Greed kahit mga bumbay at utang collector kayo, may limitado ang mga bagay, mga bastos kayo. Galit naman sinasabi ng mataba, ano, mga bastos, kahit iwan ka namin patay rito, baliw ka? Sumagot naman ang isang lalaki. Ano ang gagawin mo sa isang araw? Manahimik ka na lang at umalis ka na dito. Sumagot naman si Greed, dahil ito lang ang meron ako. Nakakuha lang daw siya ng isang armas, may lumabas na notification na kuha muna raw ang Blacksmith's Rage na skill, tigilang na raw nila ang kwentuhan, at maglaban na raw sila, umatake na ang isang abnoy, nakaiwas naman si Greed, tumatakbo at sinasabi ni Greed, kailan raw ganito kabilis ang mga low-level warriors? Kailangan raw niya makita ang advantage niya, may nakita itong hagdanan. Tinatanong ni Greed kung sino daw sa kanila ang mauuna tamaan sa mata, papalapit na ang mga abnoy kay Greed, tinatanong ng lalaki kung ano raw ang gagawin niya sa araw na yan. Paatake na din si Greed at ginamit niya ang Blacksmith's Rage, na-activate na ang Blacksmith's Rage, ang iyong lakas ng attack at bilis ng attack ay tataas ng 20 seconds, critical ang tama ng lalaki, hindi naman makapaniwala ang mga abnoy, ang gamit lang niya ay isang arrow lang. Sinasabi ni Greed, ano ba ang tinitignan nyo, isang simpleng arrow lang ito mga abnoy, ang iyong mga mata ay para lang sa dekorasyon.